So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Wala ba kundi judge dyan. Okay guys, panibagong request. Kasi gaya nga nasabi ko sa inyo sa last vid natin, yun na yung huling request video, yung C9 versus sequence. So probably ayun yung mga pending na request na hindi ko na review kasi nag-review tayo ng mga tournament battles. And ngayon eto, panibagong request and updated tayo guys. So, Tipsy D versus One Lazy. Shoutout sa Talosig and La Chica family. So, big shoutout din kay Raymond La Chica sa nag-request ng battle na to, Tipsy D versus One Lazy. Ulitin ko lang, shoutout sa Talosig and La Chica family. So, maraming salamat at patuloy nyo sanang suportahan yung munti nating channel. Okay? So, yun. Huwag natin patagalin to. Tipsy D versus One Lazy. Game. Unang banat kay One Lazy. Ang puta. Ako na naman una, kuya. Wala lang intro, tak-ina mo agad. Pakyo ka Mark Tipsy D Andrade, walang shady sa akin. Ako si One Lazy, ang Tagalog rap god. Tustado lahat ng puta petelawak, lalo na yung katulad mong status langangan. Nung natalo ng service, nag-post agad sabi, you guys want to see me battle again soon? Or sawa na kayo kaya pahinga muna? LOL. Laugh out loud? Saya ka pa? Ano ka Mark? Nalilimos ang simpatya? Tak-ina ka, kung ako tatanungin mo on the spot, huwag ka na magra-rap. Kahit sabihin mo mantamad, hiyabang mo na. Ulul, wala akong pakialam sa'yo. Imong ihipap. Talo ka na nga, gumaganon ka pa. Pinaglalaro mo na iho yung mga taong bumuo at sumuporta ng ligang to na magsasalba ng libingan mo, tapos tatanungin mo sa kanila, sawa na sila sa'yo, ay naghihintay ka pala. Tagal na pala ng battle na to, 2013 pa pala to. So, first time ko siya makapanood. Na magsasalba ng libingan mo, tapos tatanungin mo sa kanila, sawa na sila sa'yo, ay naghihintay ka pala komento sa status mo, sinagot mo na nga yung sarili mong tanong, tanga. Huwag kong gawing excuse na lang ka nun baka. Sampalin ko yung pisgi mong mataba, magkabila gamit ang kalyado kong paa para mahulasin yung pagiging tipsy mo at lamunin ka ng kaba. Kasalanan mo na yung tanga ka, yung pagiging pabaya, basagin ko amat mo, uppercutting kita sa panga. Dating malaasid kung laway liquid sosa sa bara. Doon lababo magpaturo ka pa kay lunit bakla. Sigurado lahat ng madaanan ko tostado ngayon. Dura ako'y laban na. Pagkatapos dito, tang-ina nyo, magsulat-sulat na kayong dalawa. Isang taon lang akong nawala. Pinahilong ko na yung sugat kong nadapa. Ako ang magtuturo sa'yo kung paano kumanin ng respeto na parang gawain ng magsasaka. Sa galit ko sa igpaan lindol sa bowl at pag yung santi manalanta, iikot tumbong nyo lahat sa may spaghetti pababa. Salubungin mo ang usok sa ilong ng dragong nagwawala. Hindi mo madadala sa gilas ng pagiging smart mo, Mark. Pagdating sa karanasan ko, walang wala. Yung tipong kinakausap ko palang si Nela, nilalabasan na siya! Habang subo mo naman ng 2 minuto yung tarugo kong dito, siya nga ba? Putang ina mo nga, supot ka! Yung titi mo, parang kakorte ng apa. Okay, so obvious naman siguro para sa inyo, 'di ba? So shoutout kay Raymond La Chica. Tanong ko lang bakit na-request mo tong battle na to. Pero ayun, thank you pa rin. Binigyan mo ko ng chance na mapanood to kasi hindi ko pa to napapanood, kaya big shoutout sa iyo, Boss Raymond La Chica. So, yun. Para sa akin, malinaw na hindi kumokonekta si One Lazy doon. Hindi epektibo. So, I think ayun lang yung masasabi ko doon sa round 1 ni One Lazy. Hindi effective. Hindi tumatama. Kalat yung approach eh. So, walang direct na punto. So, yun. Tipsy D. Proceed tayo.
Tangina, galit na galit siya. Pati si Luni Abra. Tangina, nagdadamay ka pa. Hoy, Luni at bakla, mabuhay kayong dalawa. Tsaka kahit anong sabihin mo dun sa girlfriend ko, walang maniniwala sa'yo, ibang babae lang pagpantasan mo, yung girlfriend ko, tigang. Davao! Naalala niyo ba yung waling punta niya dito? Sabi niya, kung may paaralan daw yung rap, summa cum laude daw siya. Alam mo ba yung formula ng grading system, JT? Di ba yung standing mo at 3-3? E di out of 100, yung score mo at 50? Alam mo ba ibig sabihin nun, ha? Kalahati ng skitso? Ibig sabihin nun, yung putang inang grado mo, 5. Kaya saan punta? Tapon basura? Ito na ba yung summa cum laude malalim? Yung mahilig kumanta sa laban, binabakapan man ni Harlem? Saan punta? Tapon basura? Ito na ba yung summa cum laude matikan? Yung hirap manalo sa flip-top, talunan pa sa sunugan? O ano na? Mang Juan? Saan punta? San Juan? Saan punta? Sa'yo dapat itanong yan kung di mo pa nakukuha dahil kahit saan liga ka pumunta, ginagawa ka lang na basura! Okay. Sabi mo iwasan yung pagbuhat sa sarili, dapat linya pang atake, puro bars. Eh ba't kumakanta ka sa battle mo pare, sakit sa tenga nun, grabe, dulot harsh. Ako ibang klase kong mabad trip, explosive, parang tools of wars. Pag nakarinig pa ako ng one lazy song, hahagisan ko ng grenade si Bruno Mars. Kaya naman, kahit matagal ka na sa liga, ang tumatak mo lang na linya, nak ng pota. Tangina, ang wak nun sobra. Proud ka ba doon? Akala mo that's fine? Sarap mo tirahin ng carbine. Isa ka nga sa mga nauna pero wala ka sa frontline. Oo, magaling ka sa multi pero sablay ka pa din kahit na lahat. Rhyme kasi call center agent ka nga pero wala ka namang hotline. Okay, nice. Galing nun. Ayun yung pinakamalakas na linya ni Tipsy D. Call center ka nga pero wala ka namang hotline. Angas naman nun. So far, I think matatapos na yung round ni Tipsy. Pero ayun yung pinakamalakas na round na pinakamalakas na linya na narinig ko sa round na to. Yo, kaya hindi na fine. Kasi call center agent ka nga pero wala ka namang hotline. Yo, kaya hindi na babango pangalan mo pagkatapos ng laban na to magsuot ka man ng floral. At yung isda nga si Harlem, kaya ikaw ang katandem kasi mukha kang coral. Hindi ka rin magaling mag-compose kahit yung mukha mo ay decompose, huwag kasi lungaling kupal. At sablay din ang flow mo, kapag binulong job mo ako, doon ka lang gagaling sa oral. Ano bang meron sa ilalim ng puno ng bayabas? Nagsisente ka ba? Huwag kang umasa sa Himala, hindi kayo special, hala. Pag mumanga ka sa puno ko, doon ka lang magiging special, tanga. Kahit di ako dermatologist, free service, ife-facial kita. Kuha mo ba, Kamshan, pumutok sa mukha? Hindi ka dapat matuwa. Sinabi ko facial, pero di ko gagamutin yung bukbuk mo sa mukha. Tapos sabi niya, siya daw yung dahilan kung ba't nababasa ang mga puke. Hindi lang ikaw ang mulat sa syudad. Kaya lang naman ako nag-reference kanina ng hubad na hubad kasi gusto kong patunayan na huwad si tamad. Hardcore sex scheme ang inispit ko sa pusi na to at ipinarinig sa tao ng hayag. That way, hindi lang ako nakapagpabasa ng buke. Nakapagpanginig pa ako ng bayag! Tsaka wag mo akong dinadaan sa angas, walang dagdag boto sa pag-asta mong mingay. Written battle to, magsulat ka, wag kang umasa sa freestyle. Pag-aralan mo mabuti yung rap, pag-aralan mo mabuti yung rap battle kung ayaw mo tuloy na lubog ka sa hukay. Paano ka naging arsonista, one tamad, di ka nga makapagsunog ng kilay. Kasi yung sinasabi ni Christian Quiapon, walang magandang nadudulot. Samantalang yung binibitawan ko, walang patapon. Kaya meron kayong napupulot. Gusto ko lang naman magsipag magsulat yung mga pundasyon ng lige. At pag magbukang pader na nilumot, kung naiintindihan mo ako, di ka nababalik sa dati. Parang papel na nilupot. Oo, nagtuwag ko. Simpleng linya pero ang ganda nun. Hindi ka nababalik sa dati. Papel na nilukot. Parang ang galing, diba? Ang simpleng linya nun, pero kung iisipin mo, no, tayo ng angas kung paano na isip ni Tipsy D yung mga ganong linya. Mga pundasyon ng lige. At pag magbukang pader na nilumot, kung naiintindihan mo ako, di ka nababalik sa dati. Parang papel na nilupot.
Galing, no? Oo, nagtuwag ko pang finals pero nagsayan tuligsa. Pagtatak mo ng one-on-one, nadaba ka bigla. Meron ka nga multi, rhymes team at high. Pero kapag wala si Harlem, panis ka. Para ka lang fisherman sa bangka na may gamit na pamingwit, lambal at timba. Pero wala ka pa din kwenta kapag wala ang isda. Okay, ganda ng mga punto niya dito. Yo! Round 1 pa lang, durog ka na. Pero alam kong hindi pa sapat. Meron pa akong second round at third round. Hindi ako uuwi hanggat hindi ka wasak. Tangina yun. Basic judging, guys. Hindi na kailangan patagalin, no? Basic judging. Ang layo ng agwat in terms of writtens. Actually, sa writtens pala, may malalaman na natin or ma-judge na natin kung kanino yung battle, eh. Diba? So, siguro bonus na lang yung mga narinig nating mga punchlines, mga narinig nating mga haymakers, mga setup na nag-pay off. So, bonus na lang siguro yun, eh. So, para sa akin, ganun na naging factor yung yung maayos at malinis na delivery at saka yung sulat nga, sabi ko nga sa inyo, in terms of writtens talaga is malayo yung naging got. Kumbaga 2013 tong battle na to, sobrang advanced ni Tipsy D kasi may mga simile na siya dito, 'di ba? So lalo na yung hindi ka na babalik sa dati parang nilukot na papel. Tangin ang angas nun. Tapos yung call center agent ka nga kasi wala ka namang hotline. So, ang lulupit ng mga metaphor at tsaka mga simile ni Tipsy D dito. Sobrang advanced niya. Doon pala makikita natin na lamang siya doon. So, 9-7 in favor of 10-7, sorry. 10-7 in favor of Tipsy D. Malinaw yon, malayo yung naging agwat nun. Round 2. Follow-up ba? Laban 2. What's up? Ang ganda ng forma mo, Dudong! Tinitira mo yung freestyle ko, palibasa si Tipsy D. Hindi siya marunong. Okay. Nabingi ka? Putang ina mo, ang daming mong luga sa tenga. Hindi mo nga alam magsulat kung paano pa-fireplace ka pa. Putang ina mo, ang ganda ng tema. Tungkol saan? Sa insekto? Ay, ito pa yung makulit, eh. Alam niyo kung ano makulit nung una akong kita kay Tipsy D? Sabi ko, tang-ina, no? Ikaw pala si Tipsy D? Sabi niya, hindi ako nagkakamali, eh. Ang pangit mo din sa personal, eh. Yun yung mga hiret, simplicity, basag. Lakas ba? Tang-ina, sa madaling salita, magaling, mabaraming dating talaga. Dati kang daga. Alam mo kung ano tawag doon, idol? Syllable rhyme, pero dapat ganun katindi. Pero hindi yung tipong para kang autistic, daig mo pa yun kasi yung lyrics mo, ikaw lang nakakaintindi. Kasi putang ina mo, Tipsy D, ang damot mo, paano naman kami? Parang hindi honest, to. Tang ina mo, wala akong pakialam kahit mag-freestyle pa ako dito magdamag kasi ito ang trabaho ko. Ano mapapala ng katulad mo? Na umarap sa akin. Tang ina, yung sarili mong mundo ay wawasakin ko dahil sa akin ang gabi. Oo, hindi man kami yung nagkampiyon ng nakaraang 2x2. Wala akong pinagsisisihan, pre. Dahil ang pagbibigay ay pamatayan na wala na akong kailangan papatunayan pa sa battle. No love kung gibain ng mga nakaharang. Pasalamat sila tropa ko si Karma at nagawa ko ipagpalit ang pera sa respeto at karangalan. Eno nga naman kung anong So, ang nire-reference ni One Lazy dito yung 2x2 nila ng Team SS since 2013 tong battle na to. So that's 2012 yung finals nila. 2x2 yung unang-unang 2x2, so yung Team SS versus Schizophrenia, diba? So na-review na natin yung battle na yon, na-review na natin yung buong tournament na yon, so you can check it kung gusto nyo. Ano nga naman kung anong tingin nyo sa akin, pati ng majority, kung ako underdog sa laban.
Eh samantalang naupos ka yung pinagmamalaki yung double D na bumuo ng 2x2, tapos gusto mo naman 1-on-1. Lakas ng tama mo, putang ina ka. Tangina to si Gago, gusto mamamatay na lang, gusto pa out of town. Karir mo, pinaglalaruan mo lang. Eh kung patingin kita na sunod-sunod na suntok, pang pound for pound na parang sa kamao ko nakipag-mouth to mouth. Tsaka putang ina mo ka, idol mo talaga ako eh, tingnan mo yung kulay mo. Sapatos ko black, tapos sintas ko brown. Tang ina mo, sa'yo kulay brown din. Chris Brown. At saka, tang ina mo hindi umawatino, isa katulad ko, Mark Andrade. Isa ka lang fan ko na mas mababa pa kay Stan Arango, pare. Di ba, chinachat mo ba ako dati? Sabi mo pa nun. Di ba, chinachat mo ba ako dati? Sabi mo, Idol Juan Lazy! Paano po ba sumali sa play? Pwe! Tang-ina ka! Huwag mo itanggi na! Fan kita! Kahit itanong mo pa kay Archie Malate! Hindi mo mapapatino isang katulad ko. Tang-ina mo, tatanggalin ko yung lasing mo, pati yung pagka-tipsy mo na parang pinag-isip bagong gising tapos pinag-swimming sa tae! Ano? Nagbuka ka ngayong ale na babae. Tang-ina ka, mukha kang tae, yung hininga mo. Ayoko na intindihin, di bale? Tapos, tang-ina ka, ano feeling mo? Paninindigan mo yung suot mong t-shirt, nerd skills? Ano feeling mo? Tight yung bars mo? Tang-ina ka, ba't ginagaya mo yung lyrics ko na Luni Abra, bakit? Crush mo? Sabi na nga ba, crush mo yun eh. Tang-ina kang bakla ka, mamaya ka sa third round. Nasapakit ko yung mukha mo, sabay inumundot kita underground! Time, pangalawang banat, TCD, pakinggan mo. Freestyle, no? Pero malinis malinis yung freestyle ni Juan Lazy, tuloy-tuloy. Kung actually kung tutuusin, hindi mo siya akalaing freestyle eh. May ano lang talaga, may mga parang may mga instances lang na mapapansin mo na nag-freestyle siya. Pero at ano eh, parang dahil nga sa sobrang tuloy-tuloy, sa sobrang linis, kumbaga ang bilis mag-isip ni Juan Lazy no? Hindi siya nag-stutter, hindi siya nag-stumble para mag-isip ng mga susunod na linya. At ano talaga, tuloy-tuloy talaga yung mga linya na binibitawan niya. Kaya props doon. Pero still, hindi ganun ka impactful or hindi ganun kalakas yung mga linya na binitawan niya against Tipsy D. So, yun lang. Yo! Nilait pa talaga yung shirt ko. Tangay na, wag na Juan. Tinawag niya pa akong bakla. Yung shirt niya nga, tignan niyo, man to man. Gago. Man to man, double meaning Parehas lang tayo nagkagulatan nung nagkita tayo eh. Nung nakita ko si Juan Taman, ang sabi ko, ang tangkad. Ngayon lang ako nagkaroon ng kalabang mas malaki sa akin. Tangay nang yan, nag-alala ko yung mga tropa ko sa amin. Sabi nila, Tipsy, huwag ka patalo. Ibaon mo si Juan Tamad sa hukay. Sabay kaway sa sinasakyan ko, Tipsy, galingan mo. Tipsy, galingan mo. Oo, gagalingan ko. Pero yung tip, dininay ko. Ibabaon nga kita sa hukay, pero iibahin ko. Gagawin ko nakalitaw yung ulo mo kasi titiyakin ko nang walang magagawa tangkad mo. Pag binaon kita, ako pa rin ang titingalain mo. Okay. Oo, puro maliliit nga yung mga tinalo ko dati. Malaki sa akin ang isang to. Siya daw si Pope John Lazy, yung matangkad na malasanto. Pero kung Christian ka talaga, makikita mo sa Biblia na matindi pa sa tirador to. Kaya paano pa ako matatalo ng Gulayat kung marami nang ang David ang tinahog ko? Kaya matik na to. Okay. Kaya wala pa akong talo sa one-on-one. Matik na to, aking natitiyak, panis yan. Ituring niyo akong atheist sa laban na to, hindi ako magpapabinyag sa Christian. Oo nga, oo sige. Meron kang Christ at atheist, mapapabinyag sa Christian. Parang may ganong linya akong narinig. Battle sa Motus ata yun. Battle sa Motus. May ganon akong linya narinig.
80s. Sa Motus kasi talamak yung ganong angulo eh. Ganong references na 80s tapos Christian, which is si Mzite. Diba? So, I think narinig ko yan sa isang battle sa Motus. Yun. Yun lang. Sa Christian! Oo nga, oo sige. Meron kang Christ at Quiapo sa pangalan. Pero kahit ikaw ay may pagkabanal, kung di ka seryoso sa laban parang si Pacquiao, di ka masasagip ng pagdadasal. Kaya naman kung boxing to, taob ka sa punches ko. Siguradong bad ending, agad ang suma total. After bilangan ng referee to, tanging maririnig nyo ay teng, teng, teng. Parang finals ng UST at Lasan. Ah? Teng, teng, teng. Hindi ko alam kung sino tinutukoy niya doon, kung si Jeron or si Jeric Teng. Diba? Yun yung feeling ko ayun. Yo! Oy, dito ka. Ang ina. Alam nyo ba? Sige, sige. Oy, mga Juan, may nalalaman ka pang body bag 101. Eh, yung lesson mo, baliwala rin. Nag-choke. Kasi puro ka lang ingay, mga Juan. Hindi ka pwede maging assassin. Kakagamit mo yan ng item, sir, kaya latag ka sa DC na parang ikaw ay carpet. Nung binaliwala mo yung silencer, kapalit ng risky, hindi mo napatay ang target. Samantalang ako'y maturong tumirada parang si Isaiah sa free throw ng Detroit Pistons. Mind-blowing bawat tira, parang bara na ibinalas sa crossbow ni Daryl Dixon. Nilait mo yung pagkabisaya ni Rodick, pero tinalo ka sa lyricismo. So ano yung tamang leksyon? Fuck call center and may rap battle. Mas mahalaga ang punto kaysa proper diction. At ano to? Ito, baka di nyo alam ha. Gusto niya daw maging si Scarface, katakutan ng entire race, kaya lumaki siyang scarred face. Siguro nung medieval days, naisipan niya mag-stargaze, tapos nabagsakan siya ng star maze. Yo, sa mukha mong yan, ano man lang yung gawin, wala pa rin. Ginawa mo na yatang Maybelline, yung margarine. Hindi ko alam kung inubos sa'yo yung isang magazine ni War Machine o nahirapan ka lang salagin si Wolverine. Wala nilang taglaan 16 at AK-47 pero yung mukha mo lang yung tinamaan ng bala. Tapos bawat uka nilagyan ng landmine tapos biglang dinaanan ng marcha. Kaya parang smoke bomb eh. Kapag nag-hit ka ng ganja, kaya di ka mukhang pera, humantamad, mukha kang biktima ng gera. Paano naging prominente na makata si One Lazy Fuck You? Paano naging prominente na makata si One Lazy Fuck You? Tangina. Paano naging prominente na makata si One Lazy Fuck You? Hindi ka sumakam laude kasi mababa yung base IQ. Kung may itsapwera ang mga dalaga, just in case that's you. Kaya paano ka naging mukhang pera kung mababa ang yung face value? Speaking of face, sabi niya kanina, totoo yun. Speaking of face, in-unfriend niya na ako sa Facebook. Sakit na na. In-unfriend niya ako sa Facebook, pero okay lang. Hindi naman ako yung unang nag-invite. Isa pa, ayaw ko sa mga arsonistang walang linya mapa-ignite. Kaya kahit matangkad sa akin si Lazy, supalpal ka pa din tiyak in this fight. Aanuhin ko yung unfriend mo sa FB, kaya naman kitang i-block in real life. Kahit nag-choke ako, alam ko ngayong second round, mas dinurog kita. Meron pa ako natitirang third round. Yun lang, di ako uwi hanggang di ka wasak. Time! Muling banat, one leg! Okay, nag-choke. Nag-choke si Tipsy D. Wala pa namang fake choke ng mga etong mga unang battles eh. So, pag may ganong pause, alam natin agad na choke yon. Ngayon kasi kapag may mga ganong pause, hindi natin alam kung totoong choke yun o ano eh, o fake choke eh, 'di ba? So ayun, malinaw naman na ilang beses siya nag-choke, I think 2, 'di ba? Pero kahit na ganoon yung nangyari sa performance ni Tipsy D, ibibigay ko pa rin sa kanya, pero syempre mas mababang score. 8-7 yun in favor of Tipsy D. Though freestyle, malinis, maayos, tuloy-tuloy, walang stutter, walang stumble si One Lazy doon. Iba pa rin yung mga binitawang linya ni Tipsy D eh. Doon sa mga writtens na in-spit niya, malakas yun. At direkta pa rin kay One Lazy. Unlike kay One Lazy na freestyle,
syempre parang kahit ano yung pumasok sa isip ni One Lazy, pwede niyang spit. Pero yun nga, hindi masyadong tumatama at walang bigat eh. Kay Tipsy D, yung kahit yung iskoran na lang natin yung yung mga na-spit niyang writtens, malakas yun, men. So kanya pa rin yun, pero syempre hindi magiging kalakas or kalaki ng score ng round 1. Diba? Binigyan ko ng perfect 10 si Tipsy D sa round 1. Pero ngayon, bigyan natin ng 8. So, dalawang beses siya nag-choke doon. So, 8-7. 18-14. Tama? 18-14. Tama. So, round 3. Yo! Wala na akong pakialam dahil bawat bara ko'y nakaka-high blood na halos ikamatay ng kalaban ko sa galit na parang isinakay kita sa mala. Killer bass na ang nakalagay, one-liner na may nakasabit na karatulang papuntang hell o biyahing langit. Tangina mo kasi parang putang ina mo, muhi ka na nga ng bataan. Tsaka ito tangina mo eh. Lagi mo sinasabi na ako'y mawawasak. Pati mo na lang ilagay pati yung sati ng gabi. Tangina mo, ako wawasakin mo. Ang laki ng ngipin mo kasi. Putang ina mo, Tipsy D. Bars ko. Malakas, di ba? Masarap, di ba? Damang-dama mo. Putang ina ka. Tangina mo kasi. Nakakahawak. Parang tae. Pero eto na. Asan ba? Tayo ko, walang bolo. Hoy, gising ka ba? Tok-tok! Tangina mo ba? Gusto mo kaltukan kita? Yung chinachat mo ba ako dati, naalala ko yun eh. Chat mo ako dati, si Mark Andrade. Tapos sa sobrang niyang tuwa, nung nag-reply ako, halos maglupasay ka pa sakali nakalimutan mo yung pagkalalaki, yung monitor ng PC mo, niyayakap mo pa. Tangina mo, ikaw yung inadobo ng nanay at tatay mo na tila sobra sa paminta. May PS I love you, idol taker, may special offer, panchupa. Pati inak ng putang ina ka, ginagaya mo. Parang katulad ka rin ng mga putang peteng unggol. Nakamukha mo. Ang inan to eh. Nakikita ko yung mukha mo, nakakalimutan ko yung lyrics ko eh. Sumusampaling ko na yung piski mong mataba. Tapos isubo ko sa'yo yung bayag ko na kasing laki ng kalabasa. Alam mo, hindi mo may tatanggihan, idol mo rin ako. Inuulit mo rin yung lyrics, nagmimimik ka ng lyrics ng kalaban, tapos sabay, dugtong ng rhyme at kundi nuhugot na pandurog na punchline. Kaya paano mo nasabi na original yung gamit mo, bay? Eh samantalang ang pamatayan mo nga na pakikipag-battle ay segunda gago that came from my mind. Ako sa pagiging high, palagi sa high quality na marijuana dahil sa kanya, you have many ways to die. Ang ina mo. Wala na akong gana sa pagmumukha mo. Okay, gagawin ko sa'yo. Sino magiging champion sa atin? Ako, sila. O sige. Para magkaliwanagan na. Kung yabangan at yabangan din ng usapan, tsak yung sponsor mo, masasapawan. Maniwala ka sa akin, 100%. Eto. Lux Manila na lowrider na binihan. Meron ka nito? Wala. Kasi hindi sa'yo bagay magsuot ng bonnet for sure. Bright kamukha mo si Charis Pempeko. Saka eto. Ditira mo kanina itong watawat clothing ko. Ha? Saka love this honor. It's the play. Ano, meron ka? Wala! Tangina mo, towel mo, good morning! Binata ka na! Saka tangina mo, bakit? Tropa ba kita? In-unfriend lang kita sa Facebook, nagtatampo ka na! Tay! Dito di ulit banat. Yo! Buhay niya! Okay, wala. Proceed na tayo kay Tipsy D dito.
Nawala na tayo sa sabihin doon. Parehas lang naman yung 2. Actually, 1, 2, 3 ni One Lazy. Actually, halos the same, no? Hindi, I mean, 1, yung pinakamalakas niya siguro para sa akin. Yung 2, malinis, freestyle. Yung 3 naman, ayun na. Nagkagulo-gulo na si One Lazy doon. Kanya daw yung pagrarap. Tangina, halata mong peke yung hype. Buhay mo pagrarap, 2 beses ka nang patayin ng mic. Pukod ah. Sinong mukhang pera? Schizophrenia! Haha! Sobrang mukha mong pera kapag nag-aalkan siya yung mga hinulog mong coins na ka-inventaryo. Sobrang Gago. mukha mong pera, umiiyak ka kapag meron kang di nakuwang coins sa Super Mario. Sobrang mukha mong pera, pati sarili mong buhay, handa mong iparaya, pati yung buhay mo at pride. Sobrang mukha mong pera nung naghulog ako ng barya sa fishing well, bigla kang nag-dive. Sabi niyo, nalala sinabi ko kay Shay, mukha kang 9-year-old na Jurassic. 9-year-old na Jurassic? Pagkaiba yung dinosaur at Jurassic, huwag mo masyado ipilit yung 2 ibang klase ng order. Di ko tuloy maiwasan isipin, dati kayong magkaklase ni Fonger. Tapos sabi niya kay Shay ulit, amoy kang regla ng negra. Regla ng negra! Ganun pa yung delivery, tapos walang nag-react. Gago! Kasi kahit regla ng mistisa, hindi kami interesado. Kasi nakakatanga, intindihin yung pang-amoy ni tamad, ang weirdo. Di na ako magtataka pa kung alam mo rin yung amoy ng tamod, ng negro. Sabi nga, ng Dos por Dos, manataguro at mabagsik na Batista. Pero nung sa isa buhay, nung napasubo siya sa dick na bading na. Mabuti pa si Harlem eh. Dati isda, ngayon pating na. One Lazy dati bayabas, ngayon paminta. Gusto mo pala maging babae eh? Gusto mo maging babae? O sige, di maglaban tayo every event. Then you can tell me if it's good. Pag naranasan mo sa akin na ikaw ay duguin monthly period. Ganyan ako sumulat, padiin. May bakat kahit tuldok. Parang humingi ka ng autograph ng Incredible Hulk. Galing yun? Yo! Kaya, for the record, isa ako sa mga hindi mo na kumbinsi, putapete ka, dahil di naman porke nagmumulti, pwede na. Yung tulad mo na makata, talagang nakakairita. Mga linya mo, di magbaga, malamig pa sa Antarctica. Kaya paano to, naging arsonista at nasabing cum laude pa, yung degree mo mas mababa pa sa Mercury kasi generic ka. Generica. Oo, sabi niya, tama yun. Mercury Generica. Pero ayaw mo Okay. sumagot doon, sinungaling. Dati kang miyembro ng free, tapos bigla mo tinakasan. Ayaw mo na magservisyo ng free nung ikaw ay nagkapangalan. Tapos mong pakinabangan, biglang iyong iiwan. Kaya kung meron mang free sa larangan, there can only be one. Yo. Oo, sige, aminin ko. Kung Dos por Dos kayo ay beast mode na Makata. Tangina, muntik nyo na ako mapahanga. Pero yung galing ng schizo na wala na after sa premyo, magpasasa. Ganyan ba talaga pag mukhang pera? At nakuha na yung kota? Nagmumukha ng hero sa Dota? Yung skills di na mapagana kasi ubos na yung mana? Okay. Kaya hindi ka summa cum laude. Kasi nawala na yung smart at gilas mo noon. Ganyan talaga, karsonista kapag tamad. Ang labas, ningas, kugon. Oh, sige. Claro, sige. Tal, first time ko dito. Isipan ko lang na ngayon ay dumalaw. Mabait po akong tao. Alam ko kasi yung mayor nyo hindi ganun kababaw. Ayoko lang may masalit na potapete at dito magkalat balang araw. Di naman siguro magagalit si Duterte pag pumatay ako ng tamad sa Davao. Kasi sabi niya kay Silencer, kahit bagong gising, panis ka sa swag ko. Swag? Swag. Pwede ba wag masyadong magbida sa iyong tarantadong pananaw? Kung gusto mo ng suwag, ipapasuwag kita at ipapakayod sa kalabaw. Ha? Upang masegregate ang mga MC na nabubulok tulad ng payatot na ito. Kada punchline mo na sumusuntok, yun ang pagbanat ng buto. Sabi nila, tapat mo, linis mo. Yun ang kasabihan na higit ko sa dapat. Kaya naman pinatay ko yung katapat ko. Kasi tama lang na iligpit ko ang kalat. Nakikinig ba kayo? Sabi ko, kayod kalabaw. Magbalang ng buto. Iligpit ang pinagkalatan. Hindi nyo na malayan, yun ang kanyang kahinaan. Pinatay ko yung tamad kanan kasi bagan!
Nice. Generosity force! Yo! Galing. Sabi ko kanina, hindi ako uuwi hanggat hindi ka wasak. Pero di mo pwedeng sabihin sa akin na hindi pa sapat. Di ko na kailangan pa na mag-abang ng uwak at hintayin na pumuti. All 3 rounds ka lang wasak. Pwede na ako umuwi! Beta, pagin ngayo. Go, flip. Okay. Hindi ko na papabayan pa yung explanation dito, guys, no? Wala, baon. All 3 rounds, no? Tipsy D. 1 and 3, magkaparehas. Yung 2, yun yung pinaka-worst round ni Tipsy D. Nag-choke siya doon. Round 3 naman, slow start. May choke siya ng konti. Tapos nakabawi siya sa bandang dulo. So, yun. All 3 rounds, Tipsy D. Hindi ko na-iskoran, guys. Hindi ko na-iskoran. Kitang-kita naman na naging malaki yung agwat nun. Retens. Actually, sa punchlines pa lang, no? Kung ayaw nyo tignan yung battle as a whole, titignan nyo siya by category. Sige, tignan nyo yung punchlines. Sino mas lamang doon? Tipsy D. Tignan nyo yung haymakers. Tignan nyo yung anong angulo yung mas effective. Tignan nyo yung, kung gusto nyo lang i-categorize, makikita nyo doon. Lamang na lamang si Tipsy D sa lahat ng angulo. Diba? So, yun. Shoutout, Raymond, La Chica, at sa Talosig and La Chica family. Maraming salamat sa suporta sa Munti Natin channel, and I'll go with Tipsy D dito. Top Mindanao, OA2 Magnitude, Ikadua, nandito pa rin Buhangin Gym. Marami ng pagod, pero grabe yung laban na yun. Nung una, inisip namin promo, pero tanong namin yung crowd kung gusto na lang judge. Ang boto, 5-0 para kay Tipsy D. Shoutout kanina sa shoutout na lang doon, shoutout sa Skitso kay Wantaman. Tangina mo. Wala. Judges. Round 1, Tipsy D. Round 2, binigay ko kay Wantaman. Oh, talaga? Tipsy D. Then round 3, binigay ko kay Tipsy D. Kasi freestyle si Wantaman. Although, okay lang mag-freestyle kasi. Pero hindi ganun kalakas yung punch. So, split decision. Legit disclaimer, Richard. Hard work plus talent for success. Binoto ko all 3 rounds Tipsy D. Kita-kita naman panoorin nyo sa video. Kaya na magsabi kung sino. Max Ford. Shoutouts nga pala sa iMinds. One legs versus Tipsy D. Binoto ko sa all rounds. Respeto para kay One legs. High minds. Grabe, Props kay Wantaman. Ang nagulat ako dun sa first round niya. Ito sa kasi sino to? Stage presence. Pero sobrang dami ng votables ni Tipsy D. So, Tipsy. Sino siya? Malaki na pricing. Naklas. Despite the stumbles, hindi naman mas malakas yung mga naipakita ni Tipsy D kaysa kay Wantaman, no? Pero yun, Tipsy D. Aklas yung damit ni Balakid. Tapos yung kanina nagsalita, ang damit niya Balakid. Ang kulit. So, yun. Yun lang. Di ko na patatagalin to. At bago tayo mag-end, syempre, ulitin ko lang, big shoutout kay Raymond, La Chica, at sa Talosig family, at syempre sa La Chica family. So, yun. Thank you. At kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.